Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin itong reaction, opinion itong post ng Hello Pinas. Payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi niya, sayang oras at nakakahiya. Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na isang beses lang siyang nanood sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Rimulya, may napanood siyang bahagi ng pagdinig kung saan may isang senador na nagtatanong sa opisyal ng National Bureau of Investigation, ngunit hindi na umano siya nagpatuloy sa panonood. Sabi niya, isang beses lang ako nanood ng impeachment. Di ko kaya. Bakit? May nakita akong isang senador nagtatanong sa NBI, hindi ko kaya. Sayang sa oras at saka nakakaya. So, sino bang may pakana ng impeachment? Kung si Congressman Edgar Eresipa ang tanungin natin, sabi niya, impeachment of VP Sara is a grand design of the Marcos Jr. administration para mawala sa landas nila si VP Sara dahil takot na takot sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Agree ba kayo kay Congressman Erese? Ako, agree ako. Tama yun. So, Ombudsman, hindi ba kasama siya sa Marcos admin? Sino ang appointing authority niya? Kaya itong pagka-appoint ni Boying Rimulya sa Ombudsman, according to Attorney Edwin Lacerda, ang dating spokesperson ng Aquino administration, insurance policy ni PBBM itong si Rimulya para in kasong kasuhan si Marcos Jr. sa 2028, meron ng sasagang sa mga kaso. Yan ang opinion ni Attorney Edwin Lacerda, and I agree with that opinion. May nabasa akong post na sa 2028 daw wala namang immunity si PBBM. Handa daw si Rimulya na imbestigahan kung may magsampa ng kaso kay PBBM. Pag wala na siyang immunity, handa daw niyang imbestigahan basta may due process. Maniwala ka. Ako hindi, wala na akong paniniwalaan tong sinasabi ni Rimulya. Okay, bakit hindi niya kaya? Bakit nakakaya? I don't know. Kasi NBI kung ako ang tatanungin nyo is ang nakakaya NBI. I don't know kung anong ibig niyong sabihin yung nakakaya. Ang pagkakaintindi ko sa nakakaya, itong NBI present ng dalawang testigo. Yung isa tinatawag na expert, 2 weeks lang ang kanyang training. Paano ka naging expert sa 2 weeks lang na training? So nakakaya nga yung unang testigo at wala namang irrelevant sa kaso. Kasi yung sinasabi lang niya existence ng video. Alam naman ng lahat na may video. Hindi naman tinatanggi ng kampo ni VP Sara na meron siyang video na gano'n na nagbabanta siya. So anong napatunayan ng unang witness, si Kalilong? Kaya yun, nakakaya. Mas lalong nakakaya ang pangalawa, regional director. Nung tinanong kung may direct knowledge siya, si Atty. Loto, sa assassin na posibleng kinontrata ni VP Sara, anong sagot niya? Wala siyang personal knowledge. Yun ang mga nakakaya. As in, walang napatunayan. The burden of proof is on the prosecution. Anong napatunayan nila after 6 days? To me, wala.
Kasi ang dapat i-present nila, yung tao, supposedly, allegedly, na hinar ni BP Sara para tumbahin o i-assassinate yung tatlong personalities na pinagbantaan ni BP Sara. So far wala eh. So sa Martes, last witness nila si NBI Director Matibag. May ala fireworks daw na pasabog niya. Ano ba yung pasabog niya? Kung ang pasabog niya is magbibigay siya ng statement, personal knowledge niya, na may kilala siyang tao na hinire ni BP Sara, yun ang pasabog. Kailan kung ang sasabihin niya yung mga pagmumura, mga repeat, sa nakikita ko ang sasabihin ni NBA Director kung ano ang sinabi ni Kalilong at ano rin ang sinabi ni Attorney Lotok. Ganun lang ang tingin ko. Not unless na may hinandang pasabog. Yung direct knowledge sa na-hire na assassin ni BP Sara. Aside from that, wala na. Magiging, instead na pasabog, quitis, dads. Kaya sige po, Ombudsman Remulla, tama naman in a way yung sabi mo na sayang. Yes, sayang ang oras, sayang ang gastos ng taong bayan. Sino ba ang nagbabayad? Sinong gumagastos sa impeachment? Di ba taong bayan? Sayang nga. Dahil walang katuturan itong impeachment trial, political agenda ito para maalis si BP Sara sa pwesto at hindi na makatakbo sa 2028. But nagkakamali sila. Hindi nila kayang i-convict si BP Sara sa impeachment trial na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo na libreng yero at pako para para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig ko ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Badlo 20 na katuig ang akong atop na sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman call sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun natabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.